Kung di mo mapapakasalan yung idol mo, pakasalan mo na lang yung fanboy. Kaya lang, fangirl ang hanap ko. Hi po, itago mo na lang ako sa pangalan na Cheng. 26 years old at isang bisexual. Gusto ko lang na i-share kung paano ko na-meet at naging kami nitong present ko. Tawagin na lang natin siyang Ningning. Na-meet ko si Ningning sa Singapore. Nurse siya doon. September 1, 2023. Nang lumipad ako mula Manila papuntang Singapore upang manood ng concert ng isang K-pop girl group. Solo lang ako manonood. Makikitira lang ako sa tita ko na nag-work sa bansang yon. September 2, hinatid muna ako ni tita sa venue bago siya pumasok sa trabaho. Hatid sundo niya ako dahil hindi ko kabisado ang naturang bansa. Pagdating ko sa venue ay hindi naman ako nahirapan dahil may mga signage naman. Maaga ako nakarating kaya naghanap muna ako ng makakainan at naglibot-libot na rin sa paligid. Medyo madami rin ako nakita ng mga Pinoy. Kaya yung feeling ay parang nasa Pinas lang din ako. Solo lang ako pero sobrang saya ko dahil makikita ko na sa personal ang mga idol ko. Sobrang excited ako. Mga 5 p.m. nang makapasok ako sa loob ng venue. Medyo madami na rin ang tao sa loob at unti-unti na rin napupuno. Sa tabi ko ay may nakaupo na isang babae. Ito na nga si Ningning. Mag-isa lang din siya. Gusto ko sana siyang kausapin pero nag-aalangan ako dahil baka hindi siya Pinoy. Medyo may pagkachinita kasi siya. Mukhang Chinese. So ako naman ay nagpaka-busy na lang sa panonood ng VCR sa big screen at nagpipicture-picture habang naghihintay na mag-start ang concert. Maya-maya ay may nahulog sa gamit ng katabi ko. Bigla siya napasabi ng, "Ay po." Nagulat ako kaya bigla ako napatingin sa kanya. Matapos niyang kunin ang nahulog, ay tinanong ko agad siya kung Pinoy ba siya. Alam ko namang obvious na Pinoy siya pero syempre, way ko lang yun para makakwentuhan siya. Medyo bored na din kasi ako sa paghihintay ng mga oras na yon. Tumango naman siya at doon na kami nag-umpisa magkakwentuhan. Sa loob ng halos isang oras ay medyo madami na din ako nalaman tungkol sa kanya. Dumating na ang oras na aming pinakahihintay. Nag-start na ang concert. Todo sigaw kami nung lumabas na ang mga idol namin. Sobrang in-enjoy namin ang concert na para bang matagal na kami magkakilala ni Ningning. Todo singalong kami sa bawat kanta kahit mali-mali ang mga lyrics namin. Sobrang saya. Noong mga oras na yon ay para ako nakalabas sa reality. Iniisip ko nga kung nananaginip lang ba ako. Kung totoo bang andito ako ngayon, nakaupo at nakikisigaw kasabay ng iba pang mga nanonood. Nang matapos ang concert, ay inaya muna ako ni Ningning na kumain. Ititreat daw niya ako. Doon lang din sa may venue kami kumain. Nung una ay medyo nahihiya pa ako dahil kakakilala lang namin tapos ililibre agad ako. Kaya lang masyado siya mapilit. Ngayon lang daw kasi nangyari na may na-meet siyang once din. Once ang tawag sa mga fans ng K-pop girl group na pinanood namin. At ang maganda pa nito ay sobrang nakagaanan daw niya agad ako ng loob. Ganon din naman ako sa kanya. Hindi kasi siya boring kasama at saka ramdam na ramdam ko na totoong tao siya. Meaning hindi plastic ang pakikitungo niya sa akin. Bilang ganti ko sa panlilibre niya ay sinabihan ko siya na sumabay na lang sa akin pauwi. Nasaktuhan din kasi na madadaanan daw namin pauwi yung lugar niya. Mabait naman ang tita ko. Alam kong papayag yon kahit hindi ko pa nasasabi. Magte-10 na ng gabi nang dumating ang tita ko. Halos hindi ko na nga naramdaman ang oras. Aliw na aliw kasi ako sa mga kwento ni Ningning. Bago kami maghiwalay ni Ningning ay nagkabigayan muna kami ng FB account. Gusto ko din kasi siyang itag sa mga pics namin. Nang makarating kami ni tita sa bahay ay naupo agad ako sa may sala. Inisa-isa kong tingnan at panoorin ang pictures at videos na nai-record ko. Doon ko lang napansin, ang ganda pala ng smile ni Ningning. Habang busy akong tinitingnan ang mga picture namin ay biglang nag-notif ang Facebook ko. Tinag na ako ni Ningning sa post niya with caption na "Enjoying the night with my co-ones." Napangiti ako na may kasamang kilig. Maya-maya ay nag-chat na siya. Asa na daw yung pictures namin? Bakit to hindi ko pa pinopost? Na-excited masyado.
Nag-reply naman ako at sinabi ko na pinipili ko pa kasi yung mga picture na maganda ako. Aaminin ko, hindi naman kasi talaga ako kagandahan. Puti lang ang panlaban ko pero hindi ako maganda. Hindi tulad ni Ningning na chinita, maputi, makinis at cute ang smile. Nang ma-finalize ko na ay ipinost ko na at itinag ko din siya. Ang caption ko ay "Seeing twice here in SG with my new friend." Kung tutuusin, normal na post lang sana yon tungkol sa concert na pinuntahan ko. Kaya lang, eto na exciting part. Bigla nag-comment yung friend ko. Lahat na nakakakilala sa akin alam na bisexual ako. Sabi niya, may kadate ka pala dyan kaya ang lakas ng loob mong pumunta ng mag-isa dyan. Sabi naman ng isa, ang ganda ng kasama mo bagay kayo. Grabe, nakakahiya. Nakatag pa man din si Ningning doon tapos ganun lang ang mga mababasa niya. Maya-maya ay bigla nag-chat si Ningning. Are you gay? Yan agad ang bungad niya sa akin. Bisexual. Sorry hindi ko agad nasabi. Para sa akin kasi hindi naman importante na malaman mo pa yun. Pagdadahilan ko sa kanya. Sumang-ayon naman siya sa akin. Hindi rin naman daw kasi yung big deal. Nagulat lang daw kasi siya sa mga nabasa niya sa comment section. Nagsorry agad ako sa kanya. Sinabi ko na palabiro lang ang mga kaibigan ko at pasensya na sa kanya kung na-disrespect siya ng mga kaibigan ko. Okay lang naman daw at wag daw ako mag-alala. Nag-iisip pa ako kung anong ire-reply ko sa kanya nang bigla ko nakita na nag-reply siya sa isang comment ng friend ko. Sabi niya, I like your friend, she's cute. Grabe, lalo tuloy akong pinagpiesta ng mga kaibigan ko. May plans pa naman sana kami ng tita ko bukas pero parang mas gusto kong kasama si Ningning. Nagpaalam muna ako kay tita. Baka kasi magtampo siya. Pero imbes na magtampo, ay pumayag agad ito at sinabi pa na sure daw. Unahin ko daw si Ningning dahil baka daw may potensyal. Feeling ko nabasa na din niya yung comment sa Facebook. Dali-dali naman ako nag-reply kay Ningning para i-confirm na tuloy kami bukas. May sinabi siyang lugar at doon na lang daw kami magkikita. Kinabukasan ay hinatid ulit ako ni tita sa lugar na napagkasunduan namin ni Ningning. Ibinaba ko ni tita malapit sa entrance ng isang theme park. Nandun na din si Ningning. Saglit lang sila nagkamustahan ni tita at umalis na din ito agad. Gutom ka na? Kain muna tayo? Tanong ni Ningning. Nakahawak pa siya sa kamay ko habang nagtitingin kung saan kami kakain. Hindi ko alam pero parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Ang lambot ng palad niya. Ba't ganun? Wala akong makitang mali sa buong pagkatao niya. Nang makapili na kami ng makakainan ay pinaupo lang niya ako at siya na daw ang bahala. Titig na titig ako sa kanya that time. She's so perfect. Sabi ko sa sarili ko hindi ako pwede magkagusto sa kanya dahil baka friendly lang talaga dahil pareho kami ng idol at masyado lang siya natutuwa sa akin. So binaliwala ko na lang yung feeling of infatuation. Madami kami nasakyan na rides. Sobrang saya. Pati puso ko masaya. Nakalimutan kong sabihin. Almost 3 years na pala akong single. Sobrang trauma ang inabot ko sa ex ko kaya napagdesisyonan kong maging single na lang at magpakabaliw na lang sa K-pop. At least ang K-pop hindi ako sasaktan. Balik tayo sa kwento. Nung medyo pagod na ay nagmerienda muna kami. Habang kumakain kami ay iniisa-isa namin tingnan ang mga pictures namin sa iPhone niya. Meron akong kuha doon na talaga namang para akong saniban. Ang pangit talaga. Pero siya, tawang-tawa siya sa itsura ko, nakakahiya. Tapos sabi niya, ang cute ko nga daw doon. Sa sobrang kakutan ko daw, parang gusto daw niya akong kurutin sa pisngi. At ginawa niya talaga. Kinurot niya talaga ako. Para lang kami magjowa na nagde-date eh. Ang sarap sa pakiramdam ng mga oras na kasama ko si Ningning. Yung kuryente na dumali sa katawan ko nung hinawakan niya ako. Parang yun yung muling bumuhay sa akala kong patay ko ng puso.
2 araw ko lang siya nakasama pero parang matagal ko na siyang kilala. Nagbas na lang kami pauwi. Hindi na ako nagpahatid kay tita dahil nakakahiya daw sabi ni Ningning. Siya kasi ang nag-aya kaya sabi niya siya na lang daw ang maghahatid sa akin sa bahay. Bago siya umalis ay ipinaalam niya pa sa akin na itatag daw niya ako ulit sa fix namin sa theme park. Umuo naman ako. Sana lang talaga hindi mag-comment dun yung mga kaibigan ko. Pagkapasok ko sa loob ng bahay ay andun na si tita, nakangiti. Baka sa mukha niya na gustong gusto niya akong tuksohin. Nakikita daw kasi niya sa mga mata ko na parang nag-glow. Si tita, matandang dalaga pero grabe kong kiligin sa akin. Napapaisip na din ako kung may nararamdaman ba ako kay Ningning. Halos kakaupo ko lang nang biglang nag-chat si Ningning. Hindi ko maiwasang hindi mapangiti habang magka-chat kami. Kinikilig na ata ako. Kinabukasan ay maaga kaming pumunta ni tita sa airport. Umuwi ako ng Pinas na masaya. Sobrang nasulit ko yung 2 araw na bakasyon. Nang makalabas na ako ng eroplano ay sunod-sunod ang tunog ng cellphone ko. Ang dami palang chat sa akin ni Ningning. Ngayon ko lang na-receive lahat. Ilan lang yan sa mga chat niya. Nireplyan ko lang siya ng chat kita mamaya pag nasa bahay na ako. Busy pa kasi ako that time. Na makauwi na ako sa bahay ay nagpahinga lang ako saglit at nakatulog agad. Hindi ko na nagawang i-chat si Ningning. Nagising ako ng mga 2:00 ng gabi. May isang chat si Ningning. Sabi niya, "Sige lang, pahinga ka lang muna. Alam kong pagod ka. Basta chat ka pag okay ka na ha." Kinilig na naman ako, grabe. Bakit kasi ang sweet ni Ningning? Sana hindi siya pa-fall lang dahil malapit na ako ma-fall sa kanya. Simula na makauwi ako dito sa Pinas ay lagi na kami magka-chat ni Ningning. As a friend lang. Pero sa totoo lang, namimiss ko siya tuwing hindi ko siya kausap. May mga time kasi na sobrang busy talaga niya dahil sa trabaho. Masyadong maalaga sa akin si Ningning. Kaya nahanap-hanap ko yon pag di ko siya kausap. Isang linggo bago mag-concert dito sa Pinas ang idol namin, ay sinabihan ako ni Ningning na manood daw kami. Uuwi daw siya sa Pilipinas para makanood kami dito. Sold out na kasi ang ticket kaya tinanong ko siya kung meron ba siyang legit na scalper na mabibilhan. Oo, meron daw. Yung friend daw niya dito sa Pinas ay may kakilala na nagbebenta ng ticket na mababa lang ang patong. So na-excite na naman ako. Unang-una, makikita ko na naman yung idol ko. Pangalawa, uuwi dito si Ningning at makakasama ko ulit siya. September 30 ang concert. September 29, umuwi ng Pinas si Ningning. Usapan namin ay maaga kami sa venue para madami kami makuha ng mga freebie. Taga Manila siya at ako naman ay taga Bulacan lang, kaya malapit lang ako sa mismong venue. After almost 4 weeks, akalain mo yun, makakasama ko pala siya ulit. Nakatayo lang ako doon habang hinihintay na dumating siya. Maya-maya ay dumating na siya. Nakangiti siya habang papalapit sa akin. Napakaganda niya talaga. Bagay na bagay sa kanya yung suot niyang maluwag na white polo na may inner na black tube top at black corduroy pants. Ang simple na pormahan pero napaka-elegant ng dating. Nakaka-inlove sobra pero friends lang kami, I think. Wala din naman kasi siyang sinasabi kung anong nararamdaman niya para sa akin. Uy, namiss kita sobra. Wika niya sabay yakap na mahigpit sa akin. Namiss ko yung kakwitan mo. Grabe, gusto mo sa'yo na lang. Oo, sige, sa akin ka na lang. Bigla ako napatingin sa kanya dahil sa sinabi niya. Pero inisip ko na lang na baka nagbibiro lang siya. Ganon kasi ugali niya. Nang mag-start na ay todo enjoy kami.
Iba kasi talaga pag dito sa Pinas. Sobrang taas ng energy ng mga concert goers. Pinakamaingay sa lahat ng may ingay, kaya 100% yung saya. Feel special. Yan yung kinakanta ng idol namin nang biglang pinabasa sa akin ni Ningning yung nakasulat sa cellphone niya. Will you be my girlfriend? Grabe, habang dumadagundong ang Philippine Arena ay eto ako. Para nakalutang sa ere. Hindi ko na maipaliwanag yung saya na nadarama ko. Niyakap po siya ng mahigpit habang paulit-ulit kong sinasabi ang katagang oo, oo, oo. Mahal kita, Cheng. Gusto kong magkaroon ng label to. Grabe, pansamantala ko nakalimutan na nasa concert nga pala kami. Para naglaho lahat ng ingay sa paligid ko at boses lang ni Ningning ang nadirinig ko. Matapos ko siyang yakapin ay hinalikan ko siya sa pisngi. Wala na akong pakialam kung may makakita man sa amin. Ang mahalaga ay masaya ako. Masaya kami. Lalo ko na-enjoy ang concert dahil sa ginawa ni Ningning. Nakakakilig na hindi ko maintindihan. Iba't ibang emosyon na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Pumasok ako ng Philippine Arena na single tapos lumabas akong Taken. Sino ba namang hindi sasaya nun, diba? Plano na namin na sa bahay siya matutulog para hindi na rin siya mahirapang magbiyahe pa uwi. Magkatabi kami sa bed syempre. Ganon ka-supportive ang parents ko pero hindi pa nila alam na kami na ni Ningning. Ang alam lang nila ay friend ko si Ningning. Wala namang nangyari sa amin ng gabi na yon. Magkayakap lang kami buong gabi. Kontento na kami doon. For now. Kinabukasan ay nag-beach kami kasama ang pamilya ko. Doon na din namin sinabi na kami na at masaya naman sila para sa amin. Boto naman sila kay Ningning. Sa ngayon, LDR na ulit kami. Masarap din pala maging jowa yung kapareho mo ng iniidolo. Pag kasi nauubusan kayo ng topic ay pwede nyo mapag-usapan yung idol nyo. Nagkakaintindihan kayo sa lahat ng bagay. Wish ko lang sana kami na talaga habang buhay. Mahal na mahal ko talaga si Ningning.